Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Julio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Oriental. Julio, ano ba? Palagi ka nalang nahuhuli ah. Ano bang ginagawa mo? Sandali lang nga mo. May naaamoy kasi akong kakaiba eh. Sigurado ka ba? Mga kasama, sandali lang at may naaamoy itong si Julio. Siguraduhin mo na. Tumpak yan, Pekto ha. Kung hindi, kukutusan ko yung alaga mo. Hindi pa pumapalpak ang ilong ni Julio. Kaya magtiwala kayo at makinig sa mga sasabihin niya. Bakit ba ang laki ng tiwala mo sa binatang yan? Kakaiba si Julio, lalo na pagdating sa pangaso. Matalas ang pangamoy at paningin niya, lalo na kapag gabi. Hindi ko din alam kung bakit eh. Pero ganyan na siya simula pagkabata. Saan mo ba nakuha yang si Julio? Sa pagkakaalam ko, wala ka namang asawa, di ba? Napulot ko lang sa kabundukan. Malapit sa pamayanan ng mga lumad na sinalakay ng mga rebelde. Ang hinala ko, isa sa mga katutubo. Pero nang ipagtanong ko sa mga nakaligtas na lumad, walang nakakakilala sa bata. Kaya kinupkup ko na lang. Medyo nahirapan nga ako eh. Kasi napakailap niya sa akin. Pero nang tumagal, unti-unti ko ding nakuha yung loob. Nagkaroon ka patuloy ng alagang katutubo. Hindi. Hindi alaga ang tingin ko sa kanya, Jun. Kundi kaibigan. Maraming beses na ako iniligtas ni Julio. Utang ko sa kanya ang ikalawang buhay ko. Kasalukuyang nangangaso ang magkaibigang si Pekto at Jun. Mula sa syudad ang mga ito. Palaging nagagawi sa kabundukan upang manghuli ng usa at baboy ramo. Sagana sa ligaw na hayop ang kagubatang yun dahil pinangangalagaan ito ng katutubong naninirahan sa lugar. Kasakasama nila ang binatang nagngangalang Julio. Inampon ito ni Pekto noong 5 taong gulang pa lamang. Natagpuan niya ito sa kagubatan nang minsang salakayin ng rebelde ang pamayanan ng mga katutubo sa lugar. Dahil wala namang umaangking kamag-anak, kinupkop ito ni Pekto. At nang magbinata, lumabas ang likas nitong kakayanan sa pangangaso. Kakaiba ang talas ng paningin ni Julio. Nakakakita ito sa gabi. Kaya naman mas gusto ni Pekto ng mga aso pag maliwanag ang buwan. Siguradong nakakahuli sila ng magandang uri ng usa. O hindi naman baboy ramong nasa sapat na gulang. Bukod sa karne ng mga ito, kinukuha din ni Pekto ang mga sungay ng lalaking usa upang ibenta sa mga mananandok. Ginagawa nila itong nabara na mabisang pangtanggal ng lason mula sa makamandag na hayop. Samantalang ang baboy ramo naman, kinukuha ang mahabang pangil upang gamiting sisidla ng mga habak na kadalasang ginagawa naman ng mga antingero nitong kaibigan. Maliban pa sa likas na kakayanan ni Julio, napakabilis din itong kumilos sa loob ng kagubatan na tila gamay na nito ang paligid at ilang beses niyang napuntahan ang lugar kahit unang beses pa lamang nakapunta dito. Matapos ang matagumpay na pangangaso, nagpahinga ang mga ito. Hindi maiwasan ni June na tanungin ang binata tungkol sa kakayanan. Matanong nga kita, Julio,
Saan ba nanggaling yung kakayanan mo? Bakit ang galing mo sa ganitong larangan? Hindi ko din po alam, Manong Kusa na lang pong dumarating sa akin yung kaalaman kapag kakailanganin ko. Alam mo, para kang asong lobo Ganyan ang katangian nila. Kahit saan mo sila dalhin, babalik at babalik sila sa lugar kung saan sila pinanganak. Bukod pa dyan para silang may sariling mapa ng mundo dahil hindi mo sila kayang iligaw. Tama po kayo. Ganun din po ang kakayanan ko. Kahit pilingan mo ko at iwanan sa gitna ng gubat, sa oras na maamoy kita, kayang-kaya kong tuntunin ang kinaroroonan mo. Pag-uusap ng dalawa. Napatingin na lamang si June kay Pekto. Hindi ito makapaniwala sa mga narinig. Mahaba-haba pa ang araw natin. Maaga pa tayong nakahuli. Mamaya, mapapatunayan mo yung sinasabi ni Julio. Inantay ng tatlo ang paglubog ng araw. Dahil saka pa lamang lumalabas ang malalaking baboy ramo. Nang dumilim na ang paligid, muling pumasok sa kagubatan ang grupo. Nauuna si Julio. At habang nagkwekwentuhan ang magkaibigan, bigla na lang tumakbo papasok sa masukal na bahagi ang binata. Alam ni Pekto ang ibig sabihin nito. Magtago ka. Ihanda mo ang baril mo, Jun. Maya-maya lang, may lalabas na malaking baboy ramo. Wika ni Pekto. O sige, tignan natin kung totoo yung sinasabi mo. Tugon ni Jun. Sigurado yan, Jun. Itaga mo sa bato. Maya-maya ay lumabas mula sa talahiban ang maliit na biik. Kasunod ang isang malaking inahing baboy ramo. Akmang babarilin na sana ito ni Jun. Ngunit kagad itong pinigilan ni Pekto. Hindi yan ang puntire natin dito, Jun. Antayin mo yung susunod na lalabas. Pasensya na, pero hindi namin pinapatay ang inahing may mga maliliit na biik. Sayang naman. Ang taba pa naman nun. At ang ganda ng pangangatawan ng isang yon. Mas mamamangha ka sa paparating. Mag-antay ka lang. Wika ni Pekto. Maya-maya ay biglang gumalaw ang talahiban. Nalaki ang mga mata ng dalawang mangaso nang makitang papasugod sa kanila ang dambuhalang baboy ramo. Nakasakay sa likod nito si Julio habang paulit-ulit na sinasaksak sa batok ang nilalang. Huwag mong susugatan ng katawan, Julio, ha? Mamahalin ang balat ng isang yan. Sigaw ni Pekto. Iniumang ni June ang baril sa noo ng baboy ramo. Kinalabit ang gatilyo. Ngunit hindi man lamang ito natinag. Patuloy na nagtatakbo ang nilalang habang pilit na inaalis si Julio sa likuran nito. Dahil tadtad na ng saksak ang batok ng baboy ramo, unti-unti itong nanghina dahil sa pagkaubos ng dugo. Maya-maya ay tuluyan na itong bumagsak. Dali-daling lumapit si June. Inilabas ang itak para tapusin ang buhay ng nilalang nang bigla itong sipain ni Julio. Oy, teka! Ano bang problema mong katutubo ka? Kahit mga hayop sila, kailangan mo ding matutong rumespeto. Wala na siyang kalaban-laban at kasalukuyang naghihirap dahil sa mga natamong sugat. Bakit hindi natin ibigay sa nilalang na ito ang mapayapang pamamahinga? Tugon ni Julio. Kinuha nito ang mahabang itak kay Pekto. Marahang itinutok sa bandang dibdib ng baboy ramo. Kasabay ng pagbaon.
Mapayapa ka sana sa piling ng mga bathala. Salamat sa iyong sakripisyo. Maraming nagugutom ang magkakaroon ng panglamang tiyan. Nawa ay bumalik ka bilang isang magandang ibon. Nang sa ganon hindi mo na maranasan ang ganitong kapait na buhay. Wika ni Julio. Matapos ay dahan-dahang naputol ang hininga ng baboy ramo. Ano ngayon, Jun? Naniniwala ka na? Hindi lang basta-bastang mangangaso si Julio. Isa siyang pinagpala. Taglay ng binatang lumad na yan ang espiritu ng mga asong lobo. Espiritu ng mga asong lobo. Ano naman ang isang yon? Isang uri ng bertud mula sa mga asong lobo. Totoo ang hinala mo, Jun. Ang kakayanan ni Julio ay maihahalin tulad sa mga asong lobo. Uy, biro lang yung sinabi ko na para siyang asong lobo ah. Hindi ko akalaing totoo pala. Pag-uusap ng dalawa. Habang si Julio naman patuloy na binabalatan ang nahuling baboy ramo. Matapos ay bumaba na ang mga ito sa bayan. Masayang masaya si Jun sa kanilang naging karanasan. O paano ba yan? Sa susunod na taon ulit tayo mga so ha? Tamang-tama yan. Malalaki na yung mga baboy ramo. O sige, sakto lang yan, Pekto. Dahil baka umuwi din ang pinsan ko galing ng ibang bansa. Mahilig pa naman mangolekta ng kakaibang mga hayop yon. At siguradong matutuwa siya sa alaga mo. Uunahan na kita, Jun ha? Baboy ramo at labuyo lang ang pwedeng hulihin sa gubat na ito. Ipinagbabawal ang paghuli ng iba pa ha, maliban sa nabanggit. Esus, ikaw talaga, Pekto. Ano ba namang minsan? Baliin mo din ang batas na sinusunod mo. Isang beses lang naman Pasensya na, Jun ha, pero hindi ko yung gagawin. Kung ano ang batas, yun ang masusunod. Pag-uusap ng dalawa. Nagtatrabaho sa pamahalaan itong si Pekto bilang tagabantay ng gubat sa kanilang probinsya. Minsan sa isang taon hinahayaan nilang mga aso ang mga tao sa gubat para makontrol ang pagdami ng ilang hayop at mabalanse ang populasyon ng lahat ng mga nakatira sa lugar na yon. Gayunpaman, isa ding mahusay na mangangaso si Pekto. Kaya naman ito ang napiling italaga sa kanilang bayan. Malawak ang sakop ng kagubatan na kanyang binabantayan. Kaya naman halos doon na ito nananatili. Malimit bumaba ng bayan ang Ginoo. Lalo pa kapag panahon ng pangangaso. Napakadaming tao ang nagpupunta sa lugar para manghuli ng mga baboy ramo. Mag-isang nakadistino si Pekto sa lugar. Sa tulong ng ampong si Julio. Amo, tara na po. Bumalik na tayo sa gubat. Hindi talaga sanay yung pa akong umapak sa sementong kalsada Wika ng binatang katutubo. O siya, babalik na tayo. Nabili mo na ba yung mga gusto mo? Nagikot ang mga ito sa palengke. Matapos ihatid si Jun. Ito ang nakagawian ni Pekto bilang gantimpala sa mahusay na trabaho ni Julio. Ayaw ng binatang tumanggap ng pera dahil wala naman itong paggagamitan noon sa kagubatan. Sa halip, pinag-iikot niya ito upang bumili ng mga gusto. Mahilig sa matamis na pagkain si Julio. Kaya ang kadalasang binibili nito ay mga kakanin o hindi naman kaya isang balot ng candy. Maliban pa dito, ibinibili din ni Pekto ng gamit at kung ano pang pangangailangan ang binata
bilang pasasalamat sa pagtulong nito sa kanya. Habang sumasakay sa kanilang kabayo, naisipang tanungin ni Pekto ang binata. Julio, matanong ko lang. Alam mo naman na isa kang lumad, hindi ba? Ni minsan, hindi mo ba naisip na bumalik sa mga katribo mo? Tanong ni Pekto. Napangiti na lamang si Julio dahil sa pagkakatanda nito. Pang-siyam na beses na itong itinanong ng amo. Pang-siyam na tanong mo na yan, amo ah. Pero sige, sasagutin ko pa din. Hindi ko na alam kung saan ko po hahanapin ang mga katribo ko. At opo, gusto kong bumalik para makilala sila. At ipagmalaki na ako ay katuwang ng isang taong nangangalaga sa kalikasan. Tugon ng binata. Ito ang kadalasang isinasagot ni Julio sa Ginoo. Simula pagkabata, si Pekto na ang nakagisnan niyang ama. Ngunit alam din ng binata na hindi niya ito kadugo. Kaya naman amo ang tawag niya dito. Naniniguro lang ako kung yun pa din ba ang magiging sagot mo. Wika ni Pekto. Sa pagkakataong yun, si Julio naman ang nagtanong. Ikaw ba, amo? Bakit mas gusto mong manatili dito sa gubat? Hindi ba? Maganda naman ang buhay mo sa syudad. May malaking bahay, may sasakyan. Kung tutuusin, meron ka ng lahat ng pinapangarap ng iba. Ano bang meron dito sa gubat na hindi mo maiwan-iwan? Simple lang, Julio. Nandito ang buhay na gusto ko. Ayoko ng magulo at maingay na syudad. Mas gusto ko ang katahimikan ng kabundukan. Hindi man ako nakikisalamuha sa ibang tao, pero masasabi ko nakakaiba talaga kayo, amo eh. Halos lahat gusto ng karangyaan. Gustong mamuhay sa syudad kasi mas madali ang lahat. Pero kayo, kabaliktaran talaga eh. Simula pagkabata, Julio, sadyang mahilig na ako sa mga hayop. Pero dahil lumaki ako sa syudad, hindi ko basta-bastang nagagawa ang mga gusto ko. Bawal din ako mag-alaga kahit isang pares ng ibon noon dahil nagagalit ang tatay ko. Kaya naman na makapagtapos ako ng pag-aaral, pinili ko na yung ganitong buhay. Pagpapaliwanag ni Pekto. Maya-maya pa ay nakarating na ang mga ito sa kanilang kubo. Inihanda ni Julio ang kanilang hapunan. Habang kumakain, napansin ni Julio na may mga taong paparating. Daanan paakyat sa bundok ang kanilang kubo. Kaya nalalaman nilang may mga taong pumapasok sa lugar. Kahit protektado ito, pinahihintulutan ng pamahalaan ang pangaso para makontrol ang hindi inaasahang paglobo ng kanilang populasyon. Amo, mukhang may paakyat na naman ang bundok ah. Nasabihan ka ba tungkol dito? Hindi naman. Ang alam ko lang na darating, si June. Pero nakauwi na yung taong yun eh. Bakit mo naman naitanong? May pangkat na mga tao ko nakikita eh. Bakit sila ng bundok? Wika ng binata. Dali-daling tumayo si Pekto upang tignan. Nakita nito ang ilang kalalakihang may dalang sulo. Tapos ka na bang kumain? Tara, puntahan natin. Dali-daling tumayo si June. Pinuntahan ng dalawa ang pangkat ng kalalakihan upang tanungin. Nang papalapit na ang mga ito, napansin ni Julio ang matataas na kalibre ng baril na dala ng mga ito. Amo, hindi sila mga ngaso.
Sa tingin ko, mga rebelde sila. Malalaman natin, Julio. Maganda ka. Huminto ang mga kalalakihan nang marinig ang boses ni Pekto. Magandang gabi. Protektado ang lugar na ito. Ipinagbabawal ang pagpasok. Maaari ko bang malaman kung ano ang sadya ninyo? Tanong ni Pekto. Magandang gabi din sa'yo, kaibigan. Napadaan lang kami. Ito ang itinuro sa amin ng mga taga-baryo na mas malapit na daan papunta sa kabilang bundok. Tugon ng isa sa mga kalalakihan. Maaari ko bang malaman kung anong sadya nyo sa kabilang bundok? Muling tanong ni Pekto. Alam nito na tahanan ng mga katutubo ang lugar na pupuntahan ng mga kalalakihan. Kaya naman naghinala na ito na may masamang pakay ang pangkat. May hinahanap lang kaming grupo ng mga tao. Siya nga pala, ang pangalan ko ay Antonio. Mga sundalo kami. Naatasang hulihin ang isang grupo ng kalalakihan na ilegal na nagpupuslit na mga katutubo papunta sa ibang bansa. Ako naman ho si Pekto. Nagtatrabaho din sa pamahalaan. Kung ang pakay nyo ay makarating ng mabilis sa kabilang bundok, mali yung daan ang tinatahak nyo. Mali. Kapitan mismo ng baryo sa panan ng bundok ang napagtanungan namin. Itinuro niya ang daang ito. Paano naman siya magkakamali? Bangina ang dulo ng daang ito. Maaring mali ang pagkakaintindi nyo. 10 oras na ng gabi. Bakit hindi muna kayo magpahinga? Bukas ituturo ko sa inyo ang tamang daan. Wika ni Pekto. Sumunod naman ang kalalakihan sa kanya. Hinayaang magtayo ang mga ito ng kani-kanilang mga tolda. Matagal ka na bang nakatalaga sa lugar na ito, Pekto? Oo, 2 dekada na akong nandito. Kaya kabisado ko ang pasikot-sikot sa gubat. Marahil, hindi lang kayo nagkaintindihan ni Kapitan Simon. Siguro nga, kaibigan. Pero salamat. Dahil kung hindi mo kami pinigilan, malamang nagkandaligaw-ligaw na kami. Wala yun. Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Siya nga pala, nabanggit mo na ang hinahanap nyo. Mga taong iligal na nagpupuslit na mga katutubo papunta sa ibang bansa. Nakarating sa tanggapan ng aming opisyalang ulat. Imbes na magpadala ng kapulisan, kaming mga ranger ang isinugo para hulihin ang grupong yon, patay man o buhay. Ano naman po ang ginagawa nila sa mga katutubong nahuhuli? Nagulat si Antonio dahil hindi man lamang nito napansin ng binata. Kanina ka pa ba dyan, bata? Pekto, anak mo ba ito? Hindi, Antonio. Siya si Julio. Isang katutubong lumad. Inampon ko siya simula pagkabata. Nagtataka naman si Antonio dahil hindi nito naramdaman ang presensya ng binata. Ginagawang alipin. Sinabi din sa amin na ang talagang pakay ng pangkat na yon ay ang babaylan o manggagamot ng mga tribo. Hinuhuli nila ang mga ito dahil sa taglay na kakayanan. Alam mo naman siguro ang tungkol sa mga bagay na yon, hindi ba? Opo, alam ko ang tungkol sa mga babaylan. Katunayan, sila nga po ang... Tinakpa ni Pekto ang bibig ni Julio para hindi maituloy ang sasabihin ito. Oo, narinig ko din sa mga taga-baryo yung tungkol sa kakayanan ng mga katutubong babaylan. Ang ilan sa kanila,
may kakayanang bumuhay ng patay. Wika ni Pekto. Ngunit napako ang atensyon ni Antonio sa sinasabi ni Julio bago patakpan ng Ginoo ang bibig nito. May sinasabi ka kanina, bata. Maaari mo bang ituloy? Yun na po yun. Yung sinabi ni Amo. Wika ni Julio. Nauunawaan naman ito kung bakit kailangang ilihim ang kanyang kakayanan. Kung totoo man ang bagay na yun, mapanganib na mapa sa kamay nila ang ganoong uri ng tao. Tama ka. Kung ano man ang pakay nila, paniguradong hindi yun maganda. Wika ni Pekto. Medyo lumalalim na ang gabi. Kaya naman nagpasya na ang grupong magpahinga. Kinabukasan, maagang nag-ayos sa mga ito. At kagaya ng ipinangako ni Pekto, sinamahan nila ang pangkat ni Antonio papunta sa kabilang bundok. Nagtitiwala po ba kayo sa kanila, Amo? Hindi lubusan, Julio. Pero ang suot nila ay mga uniforme ng militar. Kaya sigurado namang galing sila sa pamahalaan. Isa pa, yung mga dala nilang baril. Tanging pamahalaan lamang ang nagmamay-ari ng ganyang klase. Huwag kang mag-alala. Balalaman ko naman kung may masama silang binabalak eh. Nag-aalala lang po talaga ako sa mga katutubo, Amo. Mantakin mo, nanganganib pala ang buhay nila. Bakit kaya may mga taong naghahangad ng sobra? Tanong ng binata. Ngunit hindi na sumagot pa si Pekto dahil natapos na sina Antonio sa pagliligpit ng kanilang kagamitan. Mahigit isang araw yung lalakarin bago natin marating yung hangganan ng gubat na sakop ko. Mula doon, kakailanganin nating tawirin yung isang ilog na pinamumugaran ng mga buhaya. Maswerte tayo kapag mababaw ang tubig dahil hindi sila sasalakay. Wika ni Pekto. Nadinig nitong nagbubulungan ang mga kasamahan ni Antonio. Pagpasensyahan mo na sila, Pekto. Mga baguhan ang mga yan. Kaya medyo natakot sila nang marinig na may buhaya sa pupuntahan natin. Hoy kayo dyan, umayos kayo. Parang hindi kayo mga sundalo Sigaw ni Antonio sa mga kasamahan. Nagsimula na sa paglalakbay ang grupo. Kagaya ng nakaugalian. Si Julio ang nauuna. Inaamoy nito ang paligid para masigurong walang ligaw na hayop sa kanilang daraanan. Maya-maya pa, narating nila ang makapal na damuhan kung saan naglalagi ang mga ligaw na usa. Dito na tayo sa teritoryo ng mga ligaw na usa. Wala ni isa man sa inyo ang gagawa ng ingay. Dahil sa oras na marinig tayo ng pinuno ng kanilang kawan, malaking problema. Mahihirapan tayo sa pagtakbo. Wika ni Pekto. Natawa naman si Antonio. Bakit ka natatakot sa usa, Pekto? Akala ko ba isa kang mangangaso? Tanong ni Antonio. Ngunit hindi na nagsalita si Pekto. Sa halip, itinuro nito sa pamamagitan ng nguso ang isang pangkat na mga usa. At sa gawing itaas na bahagi ng kapatagan, nakatayo ang napakalaking usa na may mahabang sungay. Napalunok ng laway si Antonio. May dahilan nga naman para matakot. Mga kasama, walang gagawa ng ingay. Bilisan niyo ang paglalakad.
Napailing na lamang si Pekto dahil nahahalata nitong walang kaalam-alam ang pangkat na sinamahan sa kung ano ang kanilang susuungin. Pabulong na nagsalita si Julio dahil maging ito natatawa sa mga nakikita. Kung hindi pa natin sila sinamahan, malamang lumabas sila ng gubat na kulang-kulang na ang parte ng katawan. Huwag kang maingay, Julio. Mamaya marinig ka ng mga yan eh. Sabihin pa nila pinagtatawanan mo sila. Pasensya na amo. Nakakatawa naman talaga yung reaksyon ni Antonio eh. Uy, ano ba? Opisyal ng militar yung pinagtatawanan mo. Umayos ka nga. Tinakpan ni Julio ang muka gamit ang dahon ng anahaw na dala. Ngunit hindi pa din napapatid ang ngiti sa mukha ng binatang katutubo. Naputol lamang ang pagtawa ni Julio nang may maamoy itong hindi maganda. Amo, sabihan mo silang umatras. Mukhang nagkamali tayo ng dinaanan. Wika ni Julio. Nagtataka naman si Antonio kung bakit huminto ang binata. Anong nangyayari, Pekto? Meron bang problema? Sumenyas si Pekto na maupo silang lahat dahil may paparating na panganib. Gumapang sa lupa si Julio hanggang sa marating nito ang isang malaking puno. Marahang umakyat ang binata upang makita ng maayos ang kapaligiran. Maya-maya pa, sumenyas ito kay Pekto. Itinuro ang isang direksyon habang sinasabing may natutulog. Dahan-dahan namang pinuntahan ni Pekto ang tinuturo ng binata. Nanlaki ang mga mata nang mapansin ang isang malaking sawa na nakapulupot at tahimik na nagpapahinga. Hindi lamang isa ang nakita ng binata, kundi 4 na higanting ahas. Mabuti na lamang at tila busog ang mga ito. Marahang naglakad ang grupo palayo sa lugar habang ginagabayan sila ni Julio mula sa taas ng puno. Nang makalampas sa lugar na yun, nakahinga ng maluwag si Antonio. Hindi niya inaakala na may ganong kalaking ahas na nakatira sa gubat na pinapangalagaan ni Pekto. Hindi naman sa pagmamayabang, Antonio, pero ang lugar na to, pasyalan lamang ni Julio. Kabisado niya yung lungga ng bawat ligaw na hayop dito, lalo na yung mga baboy ramo. Mabuti nga at sinama mo yung ampun mo, Pekto. At salamat dahil sinamahan mo kami. Kung hindi, malamang doon pa lamang sa mga usa. Nagkandalasog-lasog na yung katawan namin. Wika ni Antonio. Nagpatuloy sa paglalakad ang pangkat hanggang sa marating nila ang pinakaunang pahingahan. Magpapahinga muna tayo dito. Manananghalian. Bago magpatuloy, kailangan nating antayin ang paglubog ng araw. Dahil nagkalat sa bahaging yan ng mga unggoy. Pag pumasok tayo sa teritoryo nila, siguradong napakaingay. Kung tama ang hinala ko, maaaring nakasunod lang tayo sa mga taong tinutugis ninyo. Tama. Maaaring ganun nga. Kung ano sa tingin mo ang mas makakabuti, yon ang gagawin natin, Pekto. Tugon ni Antonio. Nagpahinga ang mga ito habang hinihintay ang paglubog ng araw. Nang huli si Julio ng ilang labuyong manok para makakain ang pangkat bago magpatuloy sa paglalakbay. Habang umiidlip, napansin ni Pekto na tila kulang ng isa ang kasamahan ni Antonio. Tinignan ito ni Julio
na nooy nakahiga sa sanga ng puno at nagsisilbing bantay. Maya-maya ay bumalik na ang isa sa mga tauhan ni Antonio. Ayon dito, nagbawas lamang siya dahil naparami ang kahin ng nahuling manok ni Julio. Laking gulat ni Pekto nang biglang bumaba sa puno ang binata. Sinugod ang lalaking yun. Pinutukan ng patalim sa leeg at tinanong, Sino yung kausap mo? Magsabi ka ng totoo. May nakabuntot sa atin, di ba? Tanong ni Julio. Tinutukan ng baril ni Antonio ang binata. Nakagad namang inawat ni Pekto. Sandali lang, Antonio. Kahit kailan, hindi pa nagkamali ang pangamoy ni Julio. Sigurado akong may dahilan ng ginagawa niya. Kaya magtiwala ka lang. Paano kung hihinahon gigilitan na niya ng leeg ang isa sa mga kasama ko. Kumalma ka. Malalaman natin maya-maya lang. Ibinaling ng dalawa ang tingin kay Julio na nooy patuloy na tinatanong ang kasama ni Antonio. Ano? Magsasalita ka ba? O gigilitan na lang kita ng leeg? Kung ako sa'yo, bata, magsasalita na ako. Dahil hindi nagbibiro ang binatang yan. Sisiguraduhin ko sa iyong papatayin ka niya sa oras na magkamali ka. Perez, ano ba kasi ang sinasabi ng taong ito? Oo na, magsasalita na ako. Ang hinahanap nating pangkat, kanina pa nandito. Pasensya na lang, Kapitan Antonio. Mas malaki yung binayad nila sa akin eh. Masiguro lang naligtas silang makakarating sa lugar na mga lumad. Nagulat si Antonio dahil hindi man lamang nito na lamang nahulog sila sa patibong ng mga taong hinahabol. Traidor ka. Humanda ka sa oras na makabalik tayo sa bayan. Dahil pananagutan mo sa batas ang pagtatraidor mo sa bansa. Wika ni Antonio. Inutusan din ito ang ilan sa mga kasamahan na itali ang kamay at paa ni Perez para masigurong hindi na ito makakawala. Ngunit laking gulat ng lahat dahil isang palaso ang lumipad mula sa kung saan. Tumarak ito sa ulo ng sundalo na naging dahilan ng agarang pagkamatay. Magsipaganda kayo. Napapaligiran tayo ng mga kalaban. Nagkakamali ka, Manong Antonio. Nag-iisa lang ang kalaban. Pero napakagaling niyang magtago. Maghanap kayo ng lugar na pwedeng pagtaguan. Ako nang bahalang maghanap sa kanya. Wika ni Julio. Nagulat si Antonio. Unti-unting naglaho sa kanyang paningin si Julio. Anong nangyayari? Saan napunta si Julio, Pekto? Huwag kang magalala. Isa yan sa kakayanan ni Julio. Hindi ba naniniwala ka sa mga kababalaghan? Pwes manood ka. Nang masaksihan mo ang kakayanan ng isang taong biniyayaan ng kapangyarihan ng kalikasan. Pag-uusap ng dalawa. Naputol lamang ito nang biglang may kumaluskos sa kanilang harapan. Nagpakita ang isang malalaking may hawak na pana. Tila may kung sino itong hinahanap. Natumba ito na parang may sumuntok at muling tumayo. Nakita ng grupo ang kalmot sa mukha nito. Maya-maya pa, nagpakita na si Julio. May hawak itong patalim na walang pagdadalawang isip na itinarak sa leeg ng lalaki. Ito ang taong kausap ni Perez. Isa siya sa mga tulisang tunitugis ninyo. Nauna na ang mga kasamahan niya sa kabilang ibayo. Kaya kailangan nating magmadali. Wika ni Julio.
Namangha ng husto si Antonio sa pinakitang abilidad ng binata. Hindi niya lubos akalain na mamamalas niya ang kakaibang kakayanan mula sa isang hindi pangkaraniwang binata. Magaling, Julia. Tara na. Kailangan natin silang maabutan bago pa mahuli ang lahat. Wika ni Antonio. Sa tulong ng malakas na pang-amoy ni Julio, mabilis nilang natunton ang kinaroroonan ng mga tulisan. Nagawa din nila itong abutan dahil naantala ang mga kalaban sa ilog. Medyo mataas ang tubig, kaya naman naglipa na sa pangpang ang malalaking buhaya. Pinagbababaril ng mga sundalo ang mga tulisan. Gumanti pa ng putok ang mga ito, dahilan para mabulabog ang buong paligid. Nagliparan ang mga ibon. Nagsipagtakbuhan ang mga ligaw na hayop na nagtatago sa makapal na kasukalan. Naku, masama ito. Sa oras na makarating ang ingay sa nayon ng mga katutubo, siguradong malaking kaguluhan ang mangyayari. Susugod sila dito at marami ang mapapahamak. Julio, ang mabuti pa, mauna ka na sa nayon. Balaan mo yung mga pinuno nang sa ganon hindi na sila mag-abala pang sumugod. Utos ni Pekto. Mabilis namang umalis ang binata upang sundin ang utos nito. Walang kahirap-hirap na tinawid ng binata ang mapanganib na ilog. Nang makarating ito sa kabilang pangpang, mabilis itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng nayon. Pagkarating doon, nakita ng binatang nagkakagulo ang mga katutubo. Kanya-kanyang dampot na mga sandata at naghahanda na para sumalakay. Sandali lang mga kasama. Huwag niyong ituloy ang pagsalakay. Ang nadinig niyong putukan mula sa kabilang ilog, kalaban ng mga militar ang mga tulisang nais sumalakay sa nayong ito. Ipapakiusap ko sa inyo na huwag kayong aalis sa nayon. Hawak na mga kasama kong militar ang sitwasyon. Wika ng binata. Lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki. Kilala kita. Ikaw yung kasakasama ng nagbabantay sa kabilang ibayo. Anong ginagawa ng mga tulisan at militar sa bahaging ito ng kabundukan? Napakalayo na nito sa kabayanan na. Wika ng matandang nagngangalang Bundo. Isa ito sa mga namumuno sa tribo at kilala nito si Pekto. Pagbati po ng Bundo, kayo ang pakay ng mga tulisan. Balak nilang hulihin ng lahat ng mga babaylang may kaalaman sa pagbuhay ng mga namatay. Naparito ang mga militar upang pigilan sila. Kung ganon, hindi namin dapat alalahanin ang presensya ng mga militar. Mga kasama, magsipaghanda kayo. Tutulungan natin ang mga taong nais tayong protektahan. May katigasan din ang ulo ng mga lumad dahil hindi sila basta-bastang nagpapasailalim sa utos ni naman. Kabilin-bilinan ni Amo na wag na kayong lumabas ng nayon. Masyadong delikado po ng Bundo. Matataas na kalibre ng barilang dala ng mga kalaban at hindi uubra yung mga pana nyo. Nakakalimutan mo na yata na kami ay mga katutubong lumad kagaya mo. Kung pinagpala ka ng mga diwata, ganon din ang ilan sa amin. Kaya wala kang dapat ipag-alala, Julio. Sige na, bumalik ka na sa amo mo at sabihin ang aming mensahe. Darating kami para tumulong sa kanila. Tugon ng matanda.
Ngunit biglang nagkaroon ng pagsabog sa mismong labas lamang ng nayon. Naloko na. Mukhang nadaig ng mga tulisan ng puwersa ng militar. Wala na tayong magagawa, kundi pangalagaan ang ating mga sarili. Mga kasama, madali kayo. Ilikas ang mga kababaihan, babaylan at mga kabataan. Maiwan ang lahat ng may kakayanan sa pakikipaglaban. Haharapin natin ng mga dayuhang ito. Walang sino man ang makakapasok sa nayon nang hindi dumadaan sa ibabaw ng bangkay ko. Utos ni Tandang Bundo. Maya-maya pa, nagpakita na ang mga tulisan. Sumugod naman ang mga mandirigmang lumad. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila umuubra sa mga baril ng kalaban. Isa-isang nagsipagbagsakan ang mga ito, hanggang sa iilan na lamang ang natira. Napilitan na ding makisali si Julio, dahil kung hindi, tuluyang mauubos ang mga lumad. Sinalakay ni Julio ang mga tulisan gamit ang sandata, lingid sa kalaman ng binata na nakaligtas sina Pekto at Antonio. Kasalukuyang nanonood ang mga ito sa labanan. Maging si Pekto, namangha sa pinakita ni Julio, dahil ito ang unang beses na nakita ang binata sa aktwal na labanan. Mahusay ang pagtuturo mo sa batang yan, Pekto. Sayang lang dahil mukhang dito na magtatapos ang buhay niya. Teka lang, anong pinagsasasabi mo? Hindi ko tinuruan si Julio, no? Likas sa kanya ang kahusayan sa pakikipaglaban. At anong katapusan? Tignan mo nga yung itsura niya. Mukha ba siyang nahihirapan? Nagulat si Antonio. Nakita nitong nakangiti si Julio habang nakikipaglaban, na parang ninanamnam ang bawat ataking binibigay sa katunggali. Sunod-sunod na pinatumba ng binata at ng ilan pang mga lumad ang sumasalakay na kalaban. Hanggang sa tila kaunti na lamang ang mga ito. Nagsipagtakbuhan na ang ilan at nang mapagtanto na hindi normal na tao ang kanilang katunggali. May ideya ba kayo kung sino ang pinuno ng mga tulisang to? Oo, at sa kasamaang palad, wala siya sa grupo. Malamang may nakatago pa silang puwersa kung saan. Malas lang, dahil nalagas na ang ilan sa mga kasamahan ko at sugatan pa ang iba. Huwag kang manghinayang. Nakalimutan mo bang nandito ka sa gubat? Anong ibig mong sabihin? Ano naman ngayon kung nandito ako sa gubat? Ang kagubatan ang siyang pinagkukunan ng lakas na mga kagaya ni Julio. At teritoryo nila ang lugar na ito. Kaya nasa atin pa din ang bola, Kapitan. Wika ni Pekto. Hindi pa din lubos maunawaan ni Antonio ang gustong iparating ng Ginoo. Maya-maya pa, lumapit sa kanila si Julio at nagulat. Hindi pa ito ang buong puwersa ng mga kalaban. May hina ang mga to. Mukhang mga baguhan eh. Yan din yung sinasabi ni Antonio. Wala sa grupong ito ang kanilang pinuno. Nakatago yung nalalabing pangkat kung saan. At ito ang dapat nating paghandaan. Madali ka, Antonio. Dalhin mo sa nayo ng mga sugatan. Wika ni Pekto. Nang matipon na nito ang mga sugatang kasamahan, kinausap naman ng Ginoo ang pinakapinuno ng tribo na si Tandang Elias. Kung hindi pa magkakaroon ng malaking kaguluhan, hindi ka pa magagawi sa aming nayon, Pekto. Ano bang pinagkakabalahan mo sa bandang ibaba?
Wala naman po, Tandang Elias. Hindi lang talaga ako nagkakaroon ng pagkakataong makapunta sa gawing ito. Dahil sa dami ng mga ilegal na mga ngasong pumapasok sa aking ginabantayan. Nagkataon naman na dito ang pakay ng mga sundalo. Kaya napasama na din kami. Ganoon ba? Pwes, dalhin nyo sa mga kubong pagamutan ng mga sundalo nang magamot sila ng mga babaylan. At kayong tatlo ni Julio at ng kasama mong sundalo, sumunod kayo sa akin. Wika ng matanda. Sumunod ang tatlo papunta sa kubo nito. Doon sila kinausap ng masinsinan. Paanong nakarating sa kabatagan ng kakayanan naming mga lumad? Walang sino man mula sa amin ang nakakababa dahil mahigpit namin itong pinagbabawal. Sabihin mo sa akin, Pekto, may pinagsabihan ka ba tungkol sa amin? Alam mo naman, Tandang Elias, hindi rin ako masyadong bumababa sa bayan. Kaya sino naman ang kakausapin ko? Pero ang tungkol sa inyo, alam na ng mga tao. Kahit noon pa mang bago tayo sakupin ng mga dayuhan. Ngayong lantad na sa mga tagapatag ang tungkol sa amin, natatakot ako na baka hindi na kami makapamuhay ng mapayapa, kagaya ng dati. Ito na nga mismo yung dahilan kung bakit kami nandito, Tandang Elias. Ayaw naming masira yung kapayapaang daang taon yung inaalagaan. Ano namang susunod mong balak, Pekto? Hahanapin namin yung iba pang kasamahan ng mga tulisan. Hindi na namin hahayaang makarating sa nayo ng mga lintik na yun. Mainam kung ganon. Magsama ka ng ilang batikang mga aso mula sa aking tribo. Nang sa gayon, mabilis din yung matunto ng kinaroroonan ng mga kalaban. Kakayanin ba ng iilang mga aso ang pangkat ng mga tulisan? Sa hula ko, hindi lang 10 o 20 ang bilang nila, Pekto. Ang hirap kasi sa inyong mga militar. Sinanay kayong nakikipaglaban na umaasa sa mga kasamahan. Ibahin mo ang mga ngasong lumad. Nagsanay silang lumaban ng isa, laban sa 5. Tama yung sinabi ni Tandang Elias, Antonio. Hindi mo pa alam yung magagawa ng mga lumad sa labanan. Si Julio pa nga lang yung nakita mo na kung tutusin, baguhan sa lahat ng bagay. Ano pa kaya sa tingin mo yung magagawa ng mga batikang mga aso ng tribo? Si Julio, mula sa tribong ito. Ang kanyang ama, isang mahusay na mandirigma. Ngunit dahil sa isang sumpa, itinaboy na mga babaylan ng paslit. Nakikinig lamang si Julio ng mga sandaling yon. Alam nito ang buong kwento ng pagkatao. Sumpa? Anong sumpa, Pekto? Ang kakayanang taglay ni Julio, hindi likas na kakayanan ng mga lumad. Nagmula ito sa mga bathala. Naging banta para sa mga babaylan ang kanyang pagkatao. Sa takot na maging marahas ito, kaya walang nagawa ang mga magulang ni Julio, kundi ang iwanan siya sa kagubatan. Noong sinalakay ng mga tulisan ng una naming kuta, isinisi sa paslit ang pangyayaring yon. Kaya nakapagpasya ang mga pinuno, maging ang mga babaylan, na habang buhay siyang palayasin. Pero malinaw na nagkamali kami dahil nakikita ko ngayon ang kabaliktaran. Huwag niyo na pong isipin yun. Ang mahalaga, nandito na ulit si Julio. Pero syempre, nasa kanya pa din yung pagpapasya. Kung babalik siya sa kandili ng pinagbulang angkan o mananatili sa poder ko. Saka na natin pag-usapan ang tungkol dyan, amo. Marami pa tayong kailangang gawin Wika ng binata. Sabay labas ng kubo. Humanga ng husto si Tandang Elias sa ginawang pagpapalaki ni Pekto sa binata.
Tinipo na matandang pinuno ang mga mangangaso ng tribo. Sinabi ang kanilang napag-usapan. Pumayag naman ang mga ito. Matapos ang mga paghahanda, sinimula ni Tandang Elias ang ritual ng pag-aalay para sa isang digmaan. Matapos ang seremonya, lumakat ang pangkat sa pangunguna ni Pekto at Julio. Hindi naman nagtagal, natunto nila ang kuta ng mga kalaban. Tignan mo nga naman, napakalapit lang pala nila sa nayon. At mukhang hindi nila napaghandaan ang pagdating natin. Mukha nga eh. Maghanap na ako ng pwesto. Mag-iingat kayo, Pekto. Pag-uusap ng dalawa, sinimula ng pangkatang pag-atake sa mga tulisan sa pamamagitan ng pagpapalipad ng palasong nagliliyab. Nasunog ang bubong ng kubong tinamaan nito, dahilan para mataranta ang mga nasa loob. Walang nakakaalam kung saan ang galing ang palasong yun, kaya naman nagsipaglabasan ang mga ito. Walang tigil na pinaulanan ng bala ang paligid. Ginuha ng mga mandirigmang lumad ang pagkakataon upang pasukin ang kuta. Isa-isang nagsipagbagsakan ang mga bantay at nang wala ng sagabal, sumunod na sina Pekto at Julio. Napakabilis kumilos ng binata. Halos hindi ito masunda ng tingin ni Pekto. Bawat makasalubong, natutumba. Puro leeg at dibdib ang tama ng mga ito na nagiging dahilan ng agarang kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking kaedad lamang ni Pekto. Nakatakip ang muka, may hawak na baril sa kaliwang kamay at itak naman sa kanan. Nagtanggal ito ng takip sa muka at labis na ikinagulat ni Pekto ang nakita. Tinamaan ng... Jun, anong ginagawa mo dito? Hindi ka na dapat nakisali sa gulong ito, kaibigan. Bakit mo ginagawa ang bagay na to, Jun? Anong nasa isipan mo? Simple lang, Pekto. Dahil sa pera. Napag-isip-isip ko na sobrang liit ng kinikita ko sa pagbebenta ng mga balat at sungay ng usa. Kaya naisipan kong humuli ng mga babaylan. Total naman, ganon din yung magiging silbi nila sa mga tao mapagbibentahan ko. Hindi ko lubos akalaing may maitim ka palang balak. Pasensya na, pero hindi ko hahayaang ituloy mo ang plano mo. Oh, akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit mo ko pinipigilan Magkaibigan tayo, Jun. Kaso lang, labag sa batas ng tao at Diyos ang ginagawa mo at hindi ko ito mapapahintulutan. Gagawin ko ang lahat. Mais sa katuparan lamang ang mga plano ko, Pekto. Kaya pasensyahan na lang tayo. Dahil papatayin ko ang sino mga harang sa akin. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay pinagbabaril ni Jun si Pekto. Mabuti na lamang ay nakailag ito. Napalingon naman si Julio sa amo. Nakitang nahihirapan ito sa laban. Dali-daling tumakbo ang binata para tumulong. Ngunit natigilan ito nang makita kung sino ang katunggali ni Pekto. Manong Jun, anong ginagawa niyo dito? Napahinto sa pag-atake si Jun nang makita si Julio. Tignan mo nga naman. Nandito ka din pala. Alam mo, mas lalo mo lang pinadali ang trabaho ko, Pekto. Isasama ko yung alaga mong katutubo sa koleksyon ko. Wika ni Jun. Sabay paulan ng bala kay Julio. Ngunit sa halip na umiwas, sinuong ito ng binata.
Sa bilis na kumilos ay hindi siya matamaan ng kalaban. Nang tuluyang makalapit, inundaya naman ito ng taga ni Jun na mabilis namang naiwasan ni Julio gamit ang hawak na patalim. Gumanti ng pag-atake si Julio at pinutol ang kamay ni Jun. Nagsisigaw ang kalaban, pinagbabaril ang binatang lumad. Sa kasamaang palad, nadaplisan si Julio sa kanang binti, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Itinutok ni Jun ang baril sa ulo ng binata, akmang ipuputok na sana nang bigla itong maglaho sa paningin ng lahat. Biglang nabalot ng nakakabinging katahimikan ang paligid. Laking gulat ni Pekto nang biglang gumulong ang ulo ni Jun sa lupa. Saka pa lamang napagtanto ng Ginoo na nasa likuran pala nito si Julio. Ay nako, hindi ko naisip na mangyayari ito sa iyo, kaibigan. Pasensya ka na, hindi kita napigilan kaagad. Hindi na sana humantong pa sa ganito. Noon pa man mo, may naaamoy na akong hindi maganda sa pagkatao nitong si Manong Jun eh. Hindi ko lang pinapansin dahil wala pa naman siyang ginagawang masama. Pero ngayon, sa palagay ko, karapat-dapat lang para sa kanya ang mamatay. Wika ni Julio. Nadinig ng dalawa ang sigawan ng mga lumad. Nangangahulugan lamang na nagtagumpay sila sa labang yun. Bumalik ang mga ito sa kanilang nayon. Ibinagdiwang ang nakamit na tagumpay. Natalo na ang mga tulisan. Kaso nga lang, wala namang natirang buhay sa kanila. Paano ka ngayon mag-uulat sa mga opisyal mo? Ako nang bahala doon. Saka wag mo munang isipin ang tungkol dyan. Nasa kalagitnaan tayo ng kasiyahan. Wika ni Antonio. Napangiti na lamang si Pekto sa naging tugon ng sundalo. Hinanap nito si Julio at nakitang nakikipag-usap sa mga nakakatanda. Bawat isa sa mga ito ay nagpapasalamat sa ginawa ng binata. Maya-maya pa, lumapit si Julio kay Pekto. Amo, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Pero huwag kang magagalit ha. Alam ko ang pasya mo, Julio. Kung kailangan mong bumalik sa pinagmulan mong angkan, walang problema sa akin. Ang totoo niyan, masaya pa nga ako eh. Kasi tinanggap ka nilang muli. Talaga amo. Pero hindi yan yung sasabihin ko sa'yo eh. Ano naman? Mukhang nagtitiis ka ng habang buhay na kasama ko. Nagpaalam na ako sa mga nakakatanda. Pumayag silang mamuhay ako kasama mo. Napahawak na lamang na noo si Pekto. Ngunit sa kabila ng lahat, natutuwa ito dahil napamahal na siya sa binata. Itinuring na itong totoong anak. Matapos ang kaganapang yun, naging mapayapa ang pamumuhay ng mga lumad. Samantalang si Julio naman, pinagsikapan ni Pekto na mapagtapos ng pag-aaral. Nagtagumpay naman ito. Nagtapos ng kursong forestry. Kagaya ni Pekto, pumasok din ito bilang forest ranger. Naging katuwang ng lalaki sa pagbabantay ng protektadong kagubatan ng probinsya. Hindi akalain ni Julio na lubusang magbabago ang kapalaran at pinasasalamatan ito ng binata kay Pekto at sa kanyang tangan na bertud ng asong lobo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.